makita ng mga tao. Isa pa ay sinabi ni Dalia na huwag na ako sa harap ng building nila maghintay. Ibinigay niya sa akin ang spare key ng kotse niya at sinabi sa loob lamang ako ng kotse niya maghintay hanggang sa makalabas siya ng trabaho. Para kaming pugante na nagtatago noon. Sa akin ay okay lang naman na makita kami magkasama pero nire-respeto ko ang kagustuhan ni Dalia. Kaya okay na rin ako sa sitwasyon namin ganon. Hanggang isang araw na sinundo ko siya ay may balita na dapat masaya pero kabaliktaran para sa akin, Papa Dudu. Sorry ha, napatagal ang meeting namin. Okay? Na mahal ko si Dalia. Wala din silang naging problema sa edad ni Dalia. Ang sa kanila ay kung saan ako maligaya ay sosuportahan nila ako. Pero paano papadudot? Wala naman na si Dalia. Iniwan niya ako at hindi ko nalaman kung saan siya nagpunta. Ang naitulong na lamang sa akin ng paghihiwalay namin ay mas nagpursige ako sa trabaho ko, papadudot. Si Jamie nga pala ay mag-isa na lamang na naninirahan sa bahay niya. Kasi iniwan din siya ni Cara at sumama sa lalaki na mas mayaman kay Jamie. Ako naman mula noong magsimula sa trabaho dito sa Maynila ay pinilit na unti-unting buksan ang puso sa bagong pag-ibig. Nakipagsapol na rin ako na magmahal ulit. May nagustuhan akong babae sa department namin. Binimulan ko siyang suyuin at hindi nagtagaan ay napasagot ko siya at naging kami. Sa 2 taon naming magkarelasyon ay napagkasunduan naming lumagay na sa tahimik. Sa katunayan ay ikakasal na kami November ng taong ito, papadudot. Pero isang araw ay nagulat ako sa isang tawag na natanggap ko. Si Dalia. Nasa Canada na pala siya at tumawag ito para mangumusta. Papadudot, halo-halo na naman ang naramdaman ko nang marinig ko ang boses niya at nung magkwento na siya. Pero habang kausap ko siya ay ipinakilala niya sa akin ang napangasawa niyang Pinoy din at ipinakita ang cute na baby niya. May anak na si Dalia, papadudot. Opo, napakaswerte ng bata dahil sigurado ako na ibubuhos ni Dalia ang buong pagmamahal niya sa batang inabot nila ng asawa niya. Masaya ako para sa kanya at masaya din siya para sa nalalapit kong kasal. Hindi ba naging kami ay naging magkaibigan naman kaming dalawa, papadudot? Kung ako ang tatanungin ay masasabi kong masaya ako sa mga bagong buhay namin sa ngayon, papadudot. Salamat po sa pagbibigay daan sa aking kwento at mabuhay po ang Barangay Love Stories at sa lahat ng buo-buo ng Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, August. I used to say, if I hear AI one more time, I'm going to lose it. But Monday.com is super easy to use and knows how to do AI right. My team quit going through endless documents ourselves. Monday 5 Tip handles that now, pulling the crucial info and then prioritizing based on whatever we need. So stuff that takes my team hours is now done before they even open their laptop. I use it for insights and action suggestions constantly, especially on those back-to-back weeks. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Lahat ng tao ay may kasalanan. Lahat tayo ay masasabing makasalanan. Lahat tayo ay nakagagawa ng kamalian pero hindi ibig sabihin nito na porke nakagawa na tayo ng kasalanan ay habang buhay na natin itong pagbabayaran. Ikaw sa barangay, anong kasalanan ang nagawa mo na hanggang ngayon ay iyong pinagsisisihan? Dear Papa Dudu, ang isang tao kapag nakagawa ng kasalanan ay mahirap po itong kalimutan.
Pero ang maganda rito ay meron ka pa rin naman pagkakataon para bumawi at magbago mula sa pagkakamaling iyong nagawa. Magandang araw, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalan ay 32 years old at isa akong front desk receptionist sa isang kilalang hotel dito sa Taguig. Lumaki ako sa isang kumpleto at mapagmahal na pamilya. Dalawa kaming magkapatid, Papa Dudut. 24 years old ako nung umalis ako sa amin para mamuhay na mag-isa. Nagsimula lang ako noon sa isang maliit na 2-bedroom apartment kung saan ay nagkaroon ako ng tatlong mga ka-roommate. Nung nakapasok ako sa isang malaking hotel ay medyo gumandang monthly salary. Nag-ipon ako ng pera hanggang sa nakalipat ako sa sarili kong apartment. 8 years na ako sa hotel industry at marami na akong pinagdaanan sa trabaho. Pero ang isa sa mga hindi ko malilimutang parte ng aking trabaho ay noong nakilala ko ang isang lalaki. Itago na lang natin siya sa pangalang William. Nag-check-in siya noon sa aming hotel ng 2 gabi. Sa front desk pa lamang noon ay halata na ang pakikipag-flirt niya sa akin na parabang natural na ito sa kanya. During check-out, habang ibinabalik ito sa akin ng keycard ng kanyang kwarto, ay isang note ang nakadikit dito. Ang nakalagay sa note ay ang phone number niya na may nakasulat na call me. At sobrang interesado ko kay William ng mga panahon na yon ay tinawagan ko nga siya pagkatapos ng shift ko. Doon na po nagsimula ang panliligaw niya sa akin, Papa Dudut. Ayan, mag-extend daw ng isang araw yung guest natin sa room 305. Pakiayos ka lang, please. Uy! Nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Ha? Oo, extend? Anong room ulit? 305. 305, got it. Kanina pa lumilipat isip mo dyan ah. Anong meron? Wala. What? Wala. Yan. Hindi nga maalis-alis dyan sa labi mo yung bungit-bungit mo eh. Ate Dam. Siyempre, tayo. Yung damit ko. Smile. Sigilan mo nga ako. Tagal na tayo magkasama. Alam ko na kung paano ka bumiti. Yung ngitian mo ngayon, kakaiba eh. Ano bang meron? Sige na, sabihin mo na. Secret lang natin to ah. Oo naman. Ano bang sa'yo nagpapangiti sa'yo? Share mo na. Ay, Jeff. Naman niligaw sa akin. Weh, talaga? Naka-check-in ba ngayon? Hindi. Matagal na siya mag-check-in dito. Pero iniwan niya sa akin yung phone number niya. Kaya ngayon, magkausap na kami. Ay, iba. Kaya naman pala abot langit mga ngiti mo eh. May nagpapakilit na pala sa ate mo. Gwapo ba? Oo. Gwapo siya. Paano yung gwapo? Describe mo nga sa akin para ma-imagine ko. Ano siya? Super charismatic. Matangkad. Tapos batak ang katawan. Alam mo yung itsura ng nakalong sleeve polo? Tapos hapit na hapit kaya baka si Masa. Doon yung suot na nag-check-in siya. Oh my God! How do you match it like a gold? Gold and dark? Or smooth and balanced? Whatever the choice, there's a range of expertly crafted Nescafe Gold. Master goes to Nescafe Gold. Eh, di naglaway ka no? Eh, pero syempre chill lang ako noon. Kunwari, hindi ako apektado kahit nakilig na yung kaluluwa ko. Ang yandi mo talaga. Tapos ano pa? Ano pang nagustuhan mo sa kanya? Ano pa ba? Decente kasi siya tingnan eh. Malinis. Tapos, napakaangat yung facial hair niya. Alam mo na? Tapos eto pa. Nasa malayo pa lang siya, pero alam mo nang mabango siya. Yung tipo. Sandali.